Aba, nasaktan po ang pangalawa sa pinakamalaking buhaya dyan sa Kongreso mga kababayan. Di ba dalawa sila? Si B1 at saka si Bito? Si Tamba ang number 1 na Crocodilos Romualdez at ang pangalawa ay etong si Zaldico Rap. Oh, mga kababayan. Ito si Elizaldico. Oh, kulang na lang lagyan ng rap, magic sa rap. Oh, nakababayan po ni Leni Robredo mga kababayan na kamakailan lang na-expose si VP Sara Duterte na silang dalawa ni Tamba ang may hawak sa budget ng bayan. At ngayon mga kababayan, luhaan. Oh, nag-iiyak po sa media mga kababayan at binaliktad na po ang istorya. Pinapalabas na po nitong si Zaldico Rap. Mukhang sounds like Saldic corruption. Saldic corrupt? Sounds like lang ha. Pero nasabit na rin yan sa issue ng corruption dati mga kababayan, di ba? Yung laptop ng DepEd noong 2021. Hindi pa si Sara nun. Oh, yung issue ng laptop na ang mamahal tapos mga babang klase. Ano pa kaya ngayon na sila talaga ang may hawak ng budget mga kababayan? At ngayon, pinapalabas niya na si Sara ang corrupt. Si Sara ang tamad. Si Sara ang sinungaling. At si Sara ang bobo. Oh, panoorin niyo po. Nakita po natin kahapon ang part 1 ng video message ni Vice President Sara Duterte kung saan nililihis na naman niya ang mga issue. Oh, nililihis ang mga issue. Oh, kasi gusto nila makababayan kay Sara lahat ng issue. Oh, itatapon nilang putik. Ayaw nilang gumanti si Sara mga kababayan na i-expose din ang kanilang mga pinaggagawa. Oh. Huwag niyo ilihis sa akin. Baka ma-bisto ako. Oh. Pag si Sara na presidente, number 1 kang hihimas rehas, Zaldico. Talaga pong tatak Duterte na yata ang pambubudol. Tatak Duterte na pambubudol. Again, pangbubudol na naman po yan. Oh, pareho sila magsalita ni Tamba, no? Na, ganyan. Na mukhang nababarahan na ng taba ang lalamunan. Napakalaking pambubudol. Akala nila ang taong bayan hindi matalino. As if, no? As if, kakampi nila ang taong bayan. Akala daw taong may hindi matalino. Anong akala mo sa taong bayan, bobo? Nambobo ikaw ang nambudol. At ilan nga ba ang nakuha mong boto? Kahit pa ipagsamahin ang boto nyo kay Tamba times 10. Idumi lang yan sa kuko kay VP Sara. Oh, ang boto nyo. Tapos, pinapalabas mga kababayan, nakakampi niya ang taong bayan. Oh? Akala nila ang taong bayan hindi matalino. Matalino po. Sasagutin po natin yan utal-utal pa mga kababayan. Mula sa Peking War on Drugs. Oh, Peking War on Drugs. Sino ang mayroong war on drugs talaga na totoo? Kayo? Bawal magparamihan ng huli ng drogista. Bumalik na ang droga ngayon. Nadulas pa si Abalos mga kababayan, di ba? Na 7 out of 10 daw ngayon na krimen ay may connection sa droga. Aminado mga kababayan na dumadami ang droga. Peking good governance. Sinong may good governance? Ngayon? Diyos mio, Marcos. Peking pagkontra sa korupsyon. Mayroon ba kayong oligarch na napanagot? Kagaya ni Pangulong Digong. Oh, peke pa ba yun? Example na lang si Lucio Tan, nagbayad ng utang. At ngayon, peking sagot sa mga issue. Peke sagot sa mga issue. Una, simpleng tao lang daw siya, pero mahigit 400 bodyguards. Hoy, in the first place, binigay yan ni Marcos. Grabe talaga ang pag-set up ni Marcos sa kanya mga kababayan, no? Confidential fund. Oh, binigay din sa kanya. Binigyan ng maraming security para gamitin pala later on sa issue laban sa kanya. Pinagplanuhan talaga mga kababayan. Oh. Siya lang po ang kaisa-isang vice president sa kasaysayan ng Pilipinas na may ganun kadaming security. Dahil binigay ni Marcos ungas. At isa pa, hindi naman issue yan Hindi naman sabay-sabay mag-duty ang mga kababayan, mga security. Naglilibot sa buong bansa itong presidente Luzon, Visayas, Mindanao mga kababayan. Mayroong in charge per region. May sarili pang vice presidential security group. Never happened in the history. As if issue mag-vice president ka rin para bigyan ka ng security of the Philippines. Nag-iisa nga siyang humarap sa pagdinig ng Committee on Appropriations, pero sangkaterba naman ang bodyguards sa labas ng conference room. As if, wala na sa wala na sa punto itong pinagsasabi nito.
Sasagot ba yung mga security dyan sa harap ng mga buhaya? Saldico. Kahit pa 1 milyon ang security ni VP Sara Duterte, hindi yan magtatantamount sa corruption. Saldico, raption. Humiling pa ng pagkain para sa 100 gwardiya na dala-dala niya. Issue pa pagkain mga kababayan. At hindi naman kinain. Buti nga. Malay mo, lagyan ng laso ninyo mga ungas. Hindi po. Ganyan lang ang kanyang mga birada mga kababayan. Corrupt na si Sara. Na ang corruption, nakadikit sa pangalan niya. Issue ng corruption laptop. At pang-iinsulto at pag-aaksaya ito ng resources ng gobyerno. As if hindi rin nag-aaksaya, no? Pangalawa, sinasabi niya, hindi lang daw sanay Hindi pa marunong magbasa mga kababayan. ang ilang miyembro ng Kongreso na hindi makuha ang sagot na gusto nila. Karapatan at trabaho ng Kongreso ang pagbubusisi ng budget. Bakit hindi nyo binubusisi ang sarili nyong budget? Sino ang magbubusisi sa budget nyo? Ang budget ng presidente, lusot, 15 minutes. At number 1 talaga mga kababayan, budget ng Kongreso kay Tamba. Bakit kayo namimigay ng ayuda? DSWD ba kayo? Itrabaho yan ng executive, which is part si VP Sara sa executive. Siya ang mas karapatan dyan, mamigay ng ayuda. Ang hindi niya pagsagot sa maayos na tanong. Maayos na tanong, napaulit-ulit na lang. At lalo pa, ang hindi niya pagdalo sa hearing ngayon ay Buti nga. nagpapakita na Sa inyo na yung budget na yan. Para wala na kayong ma-audit. At pag upo ni Bibi Sara, humanda ka. Ikaw ang numero 1 i-audit naman. Saldico. kawalang respeto at paggalang sa mga kinatawang Kayo ang hindi gumagalang sa sa ating bansa, Saldico. ng taong bayan. Ginagahasan nyo ang kabanang bayan. Hindi lang po kongresista ang winalanghiyan niya dito, Walang iyan naman talaga kayo. kung hindi ang buong sambayanang Pilipinas. Kayo lang. Tinatakpan niya ang hindi pagsagot sa tanong sa pamamagitan Paulit-ulit ng pag-iinsulto sa Dapat mga lang, kulang pa nga yan. Kung kami dyan, mumurahin pa namin kayo. kongresista na ginawa lang naman ng kanilang mga trabaho. Sige, Gusto nila mag-rehearse ka muna, Saldico, dahil yung binabasa mo, walang dating Paturo ka muna kay Sara, sa DepEd. ang interbranch courtesy, pero siya mismo walang kortesiya sa Kongreso. Pangatlo, malinaw na pambubudol o pandilim lang Ulit-ulit ang budol mga kababayan. Wag mo masyadong ulit-ulitin, Saldico, dahil masasaktan si BBM yan. Siya ang budol sa mga Pilipino. Ang pagsasabi niyang kinikilala niya ang kapangyarihan ng Kongreso sa budget. Pero hindi ikaw ang gobyerno, Saldico. Malinaw naman sa tao, live sa TV at internet, kung ano ang kanyang asal. Wala siyang sinagot ni isa man lang na tanong ng mga kongresista. Meron. Ano pala yung tanong ng matandang kongresista about senior citizen? Na later on mga kababayan, bumoto rin against kay Sara. Abogado pa naman siya, pero mukhang absent siya nung tinuro ang prinsipyo ng separation of powers. Abogado pa naman siya. Pinamukha niyang bobo si Sara mga kababayan. Ikaw, kung matalino ka, mag-vice president ka rin nung mag-presidente ka. Zaldico, rap. At Kongreso bilang co-equal, kapantay ng sangay ng gobyerno ng ehekutibo. Batay sa ating representative democracy, ang mga kongresista ay binoto bilang kinatawan ng taong bayan. Si Sara hindi binoto? Kahit pagsama-samahin yung mga boto niyo dyan, hindi niyo matatalo si Sara. Kaya kapag ang isang kongresista ay nagtatanong sa paggamit ng budget, May isang kongresista nga dyan, convicted criminal. ay nagtatanong hindi lang bilang individu na wala tayong hari at reyna. Pero mayroon tayong feeling hari at feeling reyna at feeling mga sila ang may-ari ng Pilipinas. Sunset na po ang dating administrasyon. Kaya wala pong karapatan ang ating mga halal Mga hangal na opisyal mga hangal na opisyal katulad mo. Saldico. Kayo na dugtong kakarugtong ng ko. umastang parang masasakupan niya lang ang mga kinatawang
ng taong bayan. Mm. Pang-apat, 11 days lang. And ngayon, bibigyan pa ba natin 11 days na naman ang kanilang ini-issue, mga kababayan. Magkano ginastos nyo sa Davao? Bigay kayo ng ayuda dahil gusto nyong ligawan ang taga Davao dahil negative na ang inyong rating. 1.2 billion, one day. siya ng 2 billion? Oh, kay Sara, whole year yan. Kaya pointless po, mga kababayan, na magpunta si Sara dyan dahil, siya na mismo, mga kababayan. Siya ang may hawak ng budget eh. Sila ng dalawa ni Tamba. Klaro-klaro, hindi na nila bibigyan ng budget si Sara. And ngayon, bibigyan pa ba natin siya ng 2 billion? I-zero nyo na. May pang gagastos daw sa mga utal-utal. hirap. Ibigay po natin to sa tamang ahensya. Tamang ahensya sa Kongreso. Mas may karapatan si Sara, mga kababayan, dahil siya ang executive. Parte siya ng executive department. Yan talaga ang nag-e-execute ng mga pamimigay ng ayuda at tulong sa mga mamamayan. Huwag po nating ayahan na waldasin na naman Waldas. Ay, naku, Romualdas. ang kahit pisong sintimo Piso pa. Kayo, bilyon, trilyon pa. na dapat natin bantayan. Bantayan. Hindi mo pera yan. Kayo, kailan kayo i-audit? At mangurakot. Kurakot daw si Sara, mga kababayan. Malinaw, From Saldico, rap. diversionary tactic ang video message ni VP Sara. Tulad ng tatay niya, gusto niyang ilihis ang usapin Dilawan sa ito, mga tunay kababayan, na isyong kinakaharap Kababayan niya. ni Lutang. Ayaw niya kasing magpaliwanag. 125 million confidential funds Nabigay ni Marcos. spent in 11 days Tapos kayo, one day, billions. at nagsabi mismo ang COA kung bakit malala ang korupsyon sa Malala. DepEd at palpak ang kanyang As if, no, sabit ka sa DepEd laptop issue eh. panunungkulan dahil tamad at hindi tamad. siya pumapasok kahit minsan. Ikaw ba ang nag-check attendance? Saldico? Tamad daw si Sara, hindi daw pumapasok ni minsan. Kung hindi pumasok ni minsan, hindi natin nakita yung si Sara na naglibot sa buong bansa. Siya pa ang may pinakamataas sa rating na cabinet ni Bibiang, Bubuang. Sa Department of Education. Tamad daw, hindi daw At pumapasok. higit sa lahat kung bakit sa gitna ng lahat na kapalpakan, katiwalian, As nidescribe mo sarili ito mo. ay dapat siyang pagkatiwalaan pa ng 225. Zero nyo. Ano masasabi niya dito, mga kababayan, na umatake na itong si Bito? Yung sidekick ni Tamba, mga kababayan, sa pagiging buhaya dyan sa Kongreso. Ano masasabi niya dito? Post sa comments below.